beloved Boss Mike Cervera. Kaya nga ho ngayon mga kababayan, ito hong kampo ng mga Duterte, mukha yatang minamalas ng husto eh. Bakit kanyo? Marami na hong tumutuligsa sa mga bataan nila eh. Ito, tingnan nyo mga kababayan. No? Yan ho si Coco Pimentel, mga kababayan ha. O sabi niya rito, mga kababayan, nag-volunteer ka to be a leader of the chamber. Tapos yung chamber mo, walang magawa dahil puro kayo away. Oh, sabi rito, tama nga naman. 'Di ba? Make sense, mga kababayan. Bakit? Bakit? Kita nyo, nag-volunteer ka na maging leader, maging Senate President. Tapos yung chamber, walang nagagawa. Bakit? Puro kayo away. Bilangan na nga lang, talo na nga kayo, sasampu na lang kayo. Mababawasan pa ng ilan. Saan napatungo yung bilang nyo? Saan napatungo yung pinaglalaban nyo? Wala na. Diba? Kaya sabi ni Senate President, former Senate President, Coco Pimentel, sabi rito, Senate President Alan Cayetano should consider stepping down. If he believes he can no longer unite, kung hindi daw niya mapagkakaisa ang Senado pa at para ma-restore ang order in the Constitution, wala na mga kababayan. Mag-resign ka ng putang inang bakla ka. Di ba? Mag-resign ka na daw. Oo. Alan Peter Cayetano. Nakakaya ka paano? Yung mga pinapanigan ni Alan Peter Cayetano, puro mga hinampil. Sabi nga ni Attorney Carlo Ibanez, kilalang abogado to at vlogger, mga kababayan, sabi rito, ginagawa na lang talaga nilang kalokohan itong testimony na ito. Ngayon, di naman daw nakita si Mark Villar. Matapos nga 'di ba, si Loren Legarda ay hindi daw nila binagsakan ng maleta yung pabago-bagong kwento nila. Pustahan kapag lumipat si Villar sa majority, biglang maalala nila na nakita pala nila. Yan. Ang dami nilang mga palusot na rito kasi nanganganib sila rito sa mga Villar. Pagpasok ng 7 maleta sa compound ng bahay ni Senator Mark Villar noong 2022, nakita ng ilan sa driver bodyguard ayon sa abogadong si Levy Talikod. Ngunit, dagdag nila, hindi raw nila nakita si Villar. Alam nyo, pabago-bago na ho yung napapansin na ho ng marami nating kababayan. Niloloko na lang tayo nitong mga 18 kargador na pinamumunuan ni Mike Defensor at nung abogadong baluga na si Attorney Talikod, mga kababayan. Ay biruin ninyo, iba na naman yung statement. Di ba? Parang mga luko-luko na lang. Nung nakaraan mga kababayan, di ba? Loren Legarda, biglang wala naman daw palang una sabi, dinalan namin ng maleta yan Ilang beses nilang sinabi sa magkakaibang interview, Loren Legarda, ay nakakuha ng maleta. Tapos biglang hindi na mga kababayan. Ano ba talagang paniniwalaan natin? Wala na. Kaya nga ang taong bayan ngayon, bisit na Kaya nga dinadaan na nga lang nila sa kanta, katulad nitong si Kuya. Pasok! Sinta, dating may maleta. Kita nyo? Kumampi kay Sara, kay Tulpo na punta. Aray Kita nyo, aray ko! Kita nyo? Mga kababayan, Loren Shinta, dating may malita.
kumampi kay Sarah, kay Erwin na napunta. Pagdating sa dulo, lalamba-lambayo, malit ang dala, kay Bilyar pala. At ilang buhay. Puro kalokohan na lang, mga kababayan di ba? Puro kalokohan na lang to. Wala stick. Kaya yung mga tao ngayon, dinadaan na lang siya, kalokohan lang din Itong mga, di ba? Itong mga pakanta-kanta nila. Ay, nako, mga kababayan. Ibang klase talaga. Kanta ba yan? Kanta? Kanta ba yan? Lorencinta, dating may maleta. Diba? Kumampi kay Sarah, napunta kay Tulpo. Pagdating sa dulo, lalamba-lambayo, maletang pito, kay Bilyar napunta. Ayos. Sige. Mga kabay, isa pa nga. Ito na. Pakinggan nyo. Bababae. Lorencinta, dating may maleta. Ayun! Kumampi kay Sarah, Ayun! Ulit mo, kay listen Tulpo napunta. Ulit mo, Aray. Galing din Ang tataba talaga ng mga utak ng mga Pilipino, mga kababayan Kaya nga, eto na ngayon. Wala na daw tiwala ang Senator Trillanes dito kay Alan Peter Cayetano. Pasok! Kredibilidad para kay dating Senador Antonio Trillanes ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Dapat din daw tanggapin na ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang SP. Titiklop sa cross-examination ang 18 Maleta Boys ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Oy, wait lang. Totoo ho yan. Totoo. Bakit, mga kababayan? Ayaw nilang magpa-cross-examination sa grupo nila Sherwin Gatchalian, di ba, Kaysen? Replay po, replay. Ayaw cross-examination. Gusto nila magsalita lang ng magsalita. Walang tatanong, walang magtatanong, walang magre-rebat, walang yung mga tanong na medyo, alam niyo yun, technical dun sa mga sinasabi nila. Walang ganon. Gusto nila sila lang ang magsalita ng magsalita at pakinggan lang sila ng pakinggan at paniwalaan sila ng paniwalaan sa mga sinasabi nila. Kasi ganon yung mga DDS Hindi magtatanong, Hindi gagamit ng utak. Basta lang makikinig. Kung ano yung napakinggan, yun na yun. Yan, tanong tanga lang. Parang sila Parang sila... Yoboy, replay tayo, Replay to, replay. Di ba? Sa flip top nga, pwede sumagot. Yun na nga. Sa kanila, hindi pwede. Kaya nga ayaw nilang cross-exam sa mga senador katulad nila Tulpo, Erwin Tulpo, sila Win Gatchalian, sila Subiri, sila Tito Soto, Ping Lacson. Magagaling yan, mga kababayan. Di ba, Miss Sunshine? Di ba? Magagaling to. Jenny. Di ba? Magagaling mga magtatanong. Case. Replay case. Replay. Di ba? Pag live, gwapo si Boss Mike. Nako, live na nga to. live na tayo. Di ba? Kasi nga sinungaling nga Ayaw nila. Hindi sila magpapadala, mga kababayan, sa cross-examination ng mga senador na kampo ni Win Gatchalian. Gusto nila sa kakampi nila para turuan pa nga sila sa mga isasagot nila. Di ba, JC?
Tuturuan, mga kababayan. Yun ang gusto nila eh. Di ba, Mona Luis? Rojan, Rojante, Balagso. Kailangan ganun. Yung tinuturuan sila Miss Au sa sinasagot nila. Kasi mga bobo rin itong kargador eh. Pakinggan natin. Kaya gusto nila yung mga controlled environments like press cons or yung hearing ng mga kakampi nilang mga senador. Ayan, kita nyo mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Si Balikod ang sumasagot. Siya lang lagi sumasagot. Hindi niya pinagsasalita yung mga kargadores. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, tinawag ni Trillanes na kwentuhan lang ang flood control hearing ng Cayetano Block noong nakaraang linggo. At matapos lumitaw ang kanyang pangalan sa pagdinig, muling magsasampa ng kaso si Trillanes. Nako! I was advised by my lawyer na yung mismo nagsalita na lang, nag-mention ng pangalan ko, yun yung makakasuhan. Nako, yan na nga ba sinasabi ko eh. Ito na yung sinasabi ko mga kababayan. Kawawa itong mga kargadores. Dahil lalamon ng mga kaso ito, wala nang gagawin sa buong buhay nila kung hindi dumalo ng hearing. Ang masakit kasi, kapag ikaw ay dinimanda at hindi ka nakapunta, lumiban ka, ang mangyayari, mawawaran ka. Magpapiyansa, hindi ka na naman makakapunta. Tapos, mawawaran ka uli. Kulong ka na naman, piyansa ka uli, hearing uli. Paano pag nagkabuhol-buhol na yung hearing mo? Wala na. Ang mangyayari sa'yo, buong buhay mo, dalo ka na lang ng dalo ng hearing hanggang sa makulong ka na lang. Ganun ho mangyayari sa mga yan eh. Kaya nakakaawa itong mga 18 kargadores na ito. Dumidistansya na ho yan eh. Si Baligod at saka si Mike Defensor. Ano sabi nila? Wala kaming kinalaman dyan. Tumutulong lang naman kami sa mga maaari naming maitulong sa kanila. Nangailangan sila ng 5 milyon, kaya tinulungan ni Mike Defensor. Parang ganon, mga kababayan. 5 milyon, tinulong eh. Siyang ka pa, di ba? Siyang ka pa. Kasama na si Marcoleta at si Cayetano for facilitating those libelous remarks. Lagot ka, Marcoleta! Dinimanda pala si Marcoleta, mga kababayan ni Trillanes. Dinimanda. Sinama si Cayetano, sinama rin si Marcoleta dito sa 18 kargador o yung mga nagsabi na nag-deliver daw ng pera ang ilang mga kargador. Ngayon, sinama ni Trillanes si Marcoleta. Naku, Diyos ko po, Marcoleta. At saka etong si Cayetano, mga kababayan ko. Makukulong din ba sila? Wala ba silang immunity? Kasi etong mga 18 Marines, walang immunity to. Diba? Taloy. Naniniwala rin si Trillanes na bibigay din si Senador Alan Peter Cayetano sa Senate gridlock. Sa ngayon daw, nasa in denial stage pa si Cayetano. Siyempre naman, kayo naman Isipin nyo naman. Isipin nyo. Isipin nyo Marikit, makinig ka. Ay Malay ko, makinig ka. Iris Joy Ramirez. Heidi Pantino, Teresita Tan, Shirley Santiago, Tina B, Winnie Dalisay, Sab Anihalasyon, makinig kayo. Sa palagay nyo si Alan Peter Cayetano, chonkat papayag basta-basta. Unang-una, 3 beses pa lang yan na nagpe-perform bilang Senate President. 3 beses pa lang eh. Yung isa nga, naudlot pa yata, parang 2 na lang i-consider nyo eh. Diba? Ngayon, Noel Lagahino.
ikaw ba'y basta-basta man lang i-give up yun? Eh di ba sukdulan nga na makipag-usap na siya kay First Lady? Sukdulan na punta niya si First Lady at kausapin niya. Kulang na lang mga kababayan, talagang kung hindi lang nabahuan, kung hindi lang nabahuan sa bunganga ni Alan Peter Cayetano, si First Lady, baka alam nyo na. Sabi, ang baho ng bunganga ni Alan. Diba? Ano sabi, mga kababayan? Ayan, isyong-isyo ngayon. Yung ibang mga DDS ngayon, nagsususpecha na. Pinag-iisipan na ng masama itong si Alan Peter Cayetano. Ang sabi nila, putang ina, sa Alan Peter Cayetano pa yata yung sinasabi ni Bam Aquino na babaliktad. Hala ka. Yun ang sinasabi. Sabi ni Bam Aquino, di ba, may babaliktad daw na isa. Baka nga itong si Alan Peter Cayetano na. Sige, tuloy. Tapos umanong mapatalsik sa liderato. Wala na ngang nakikinig sa kanya na mga officials, mga officers ng Senado. Wala na po. Pagka nag-insist siya, no, pati yan si Marcoleta, magsubukan nila mag-insist ng mag-conduct ng committee hearing, pwede na silang i-out of order, pwede na silang i-contempt Nako. at ipa-detain. Nako. Hindi rin daw nababa. Kaya pala pagka pinilit pala nila na sila'y mag-conduct pa ng hearing, pwede na daw silang ipakulong, ipa-detain. Kailangan si Marcoleta magdala ng isang maleta. Isang maleta ang dala-dala dapat ni Marcoleta na piluka. Di ba? Si Alan Peter Cayetano naman, kailangan magdala ng maraming magdala ng maraming Vaseline. Vaseline yan, Vaseline. Maputi pa naman ito si Cayetano, mistiso no? Si Marcoleta walang magkakagusto dyan. Alam ka naman na meron pang magkagusto kay Marcoleta sa kulungan, no? Diyos ko po, masyonda earth na. Baka tawagin siya, Lola, hindi ka nakasali, dito na lang tayo kay saluhin na lang na lahat ni Alan Cayetano yung para sa'yo. Siyempre, malakita ko, ay Diyos ko, Lola na ito, sino gaganahan dito? Dito tayo kay Cayetano. Ito, medyo pwede pa. Grabe. Ganun sa kulungan, di ba? Nakaw! Tuloy. Hala si Trillanes sa posibleng epekto ng gridlock sa impeachment trial ni VP Sara. Kung susubukan nilang mag-Facebook live siya o hindi siya umattend, mag-press con sila sa ibang lugar, di tuloy lang po yung impeachment trial without them. Ngayon, kung ayaw nilang pumunta, di wala, itutuloy pa rin ang impeachment trial, di ba? Ilang kembot na lang impeachment trial na. Si Sara Duterte nababaliw na nga Hindi niya na alam kung anong gagawin niya, kung paano pasisiraan si Pangulong Bongbong Marcos Sukdulan na nagpapakalat sila, bukas ay susugod na raw sila sa Malacanang at pepwersay na raw nila na pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Abangan natin yan bukas. Wilfred Abonacqua. Opo, replay tayo. Infinity, replay tayo. So bukas abangan natin mga kababayan kung susugod talaga sila sa Malacanang. Di ba? Kahit kailan hindi tayo nagre-replay, tandaan nyo yan. Tuloy. may konting kahihiyan pa sa sarili niya, wala dapat tanggapin niya na yung katotohanan na natanggal na siya. Otherwise, talagang aarestuhin siya ng Sergeant at Arms. Ay, nako. Otherwise daw, tanggapin mo na ang katotohanan. Ikaw, Cayetano, tanggapin mo na ang katotohanan kung ayaw mong arestuhin ka na ng Sergeant at Arms.
Grabe, no, mga kababayan, ano? Matindi. Oh. Yan, mga kababayan, ang na likom nating mga balita ngayong tanghali, oo. 2:00 na pala. Mga kababayan ko, tayo may bingador ngayon, ano? Bingador. Mayroon daw surprise na bisita, hindi ko kilala. So, pare-pares tayong masosurprise mamaya. Ano, ituloy natin tong benggahan. Doon po sa Bingador. Masayang makipagkwentuhan kay Nyulo, kay Direk Freddy Valera, at kay Biyahe ni Koy. Oo, ha? 4 tayong host ngayon. At kung sino man yung ating bisita, good luck sa'yo. Oo. So mga kababayan, maraming salamat at kita-kita tayo sa Bingador. Mamaya po, 4:00. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.